Salamat, Choir. Salamat sa Ginoo. Amen. Salamat nga doon ay gisulti sa Bible nga ningon si Jesus Christ, I will come again. Gitawag na siya glorious day tungod kay makita na nato or mukuyog na tangato sa Ginoo. Amen. Nalipay mo, amen. Okay, salamat sa Ginoo nga mangumusta ko ninyo. Kumusta man mo? Dunay Kristohanon nga midool na ko ganina. Ningon siya nga, Pastor, salamat sa principle nga imong giwali o salamat nga daghan kay siya nahimo og by the grace of God iyan ang gisugdan o apply kung unsay ang nahibaw-an. Actually kaming mga pastor no lipay may basta kanang dunay bay resulta nga among pagwali. Usa sa frustration sa mga pastor no kana bang kami grabing mo matamig kadlawon o gunya magbasa mi sa Bible dayon mag-study nya paggahuman walay result bitaw makaingon mi ba nga something wrong murag something sa mo ang dili tele mi effective ingon na ba. So salamat sa Ginoo nga by God's grace dunay gyud mga tao sa nga naminaw nga og nalipay nga dunay mga biblical principles nga ilahang makapadasig nila. Actually kitang mga Kristohanon balik ko ni nako bang istorya no. Kita maoy pinaka-nindot og kita maoy mura ang ginagitawag advantage kayo ta ba sa gubat pa naatas taas ang atong kontra nas ubos. So ambot ba sabot nga bintaha jud kay tang naatas taas. Muna nga bisag asa sa wrestling nga mas nindot gyud na akas taas. Bisag sa basketball, mas nindot gyud ang taas. Amen? Actually, naatay advantage tungod kay naamagod na to ang Ginoo. Istorya mi atong miaging adlaw. In siya nga, doon ay usa ka Kristohanon mingon ako nga, Pastor, advantage kayo pa tang Kristohanon tungod kay doon na tayo Diyos. We have the God of Israel. Dayon ang sayop doon nalay sayop ba nga pag-apply sa mga mensahe ba? For example, kining faith. May hisgot ag pagtuo ba? Kining pagtuo abi nato ang uban narong sayop ba ang ilang pag-apply? Kay ani mga Kristohanon basag Bible, di ba? Basag Bible. Wow, amen. Salamat nga na Bible ana. Then pag magbasa na do, ampo ta, di ba? Magampo. Dili. Ampo dayon ana. Usay napagalay mga Kristohanon nga dugay kayong mahumag-ampo. Na-enjoy good sila sa ampo. Ingon na pagkahuman, ang nahitabo, tungod sa atong faith, wala na noon tayo aksyon. Sabot mo siya. Mura ba ka? Nag-ampo na ta. Sa ito ba, Ginoo na'y bahala sa akong kinabuhi. Mo nang niingon ang usa ka Kristohanon, niingon siya sa ako, siya pastor, kining pagtuo mao nay usahay makapatapulan sa mga Kristohanon.
Sabot mo? Tungod sa atong pagtuo ba, nga ang God will provide, God will kuan, ang Ginoo mo'y mohatag, mo na nooy nakapatapulan sa mga Kristohanon. Pero maniniya, mga kaigsunan, ang tinuod nga faith, ang tinuod nga pagtuo, dunay aksyon. Amen? So, ugingon nimo ang tanaw nimo sa James chapter 2 verse number 10, verse number 18. James chapter 2 nga faith without works is dead. Ningon siya, show me thy faith and I will show you my works. Siya nga pag-abot sa verse number 20, ningon siya, faith without works is dead. Ang pagtuo nga walay buhat, patay. So, sakto ang Katoliko. Nga lihok tao, kay tabangan ko ikaw. Ang butasan ng David nga bersikulo. Anyway. Okay, doon na mo yung Bible. Atong ablayan itong Bible sa book of ako lang nabalik magyapon ni nako nga preach, pero sige lang. Nindog tang tanan palihog ato nga sa namalandong ko ani kining pagkanindot sa Kristohanon nga kinabuhi ba. Kanindot nato kung doon na tayo mga goal sa atong kinabuhi, doon na tayo abuto na to na atay mga trabaho nga atong gisalig nga to sa Ginoo. Purting ninduta aning chapter 23 sa book of Psalms. Ang uban na to na memorize ni nato, amen. Kinsa na ka memorize sa book of Psalms sa 23 Psalms 23:1 23 chapter whole chapter sa 23. Okay. Okay, ato ning basahon responsibly. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kusuga po gamay. Okay, verse number 3. He restored my soul, He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. In verse number 5, He prepares a table before me, and in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Pray that, thank you Lord sa imong faithfulness. Thank you Lord nga ikaw ang among Dios. Lord, i-bless ang mensahe o ipahinumdumi kami, pinaagi ni nga mensahe, nga dili mi mahadlok nga mo himo og mga kaibulungang butang o mga butang diin para sa ubang mga tao, imposible, pero diyan mo o Dios, wala imposible. Salamat Lord nga ikaw ang among Dios nga faithful. Lord, i-bless ang mensahe in Jesus' name. Amen. Baliw maglingkod, salamat guys Ginoo. Di lang ko magdugay mga kaigsunan. Ang uluhan sa mensahe mga kaigsunan, the Lord is our shepherd. Ang Ginoo mo'y magbalantay na to. Actually, gisulat ni David sa iyang base sa iyang experience ba, sa diyang nagsulti siya nga, the Lord is my shepherd, iyang gibutang iyang kauglingon, ingon nga karniro. Sa iyang experience tungod kay David is also shepherd man siya, o iyang nakita unsay trabaho sa shepherd. Kaya balo siya kung unsay trabaho sa shepherd. Maoy magbantay, maoy mag-lead, maoy so para niya iyang gisulti niya, iyang gisulat
gibase niya sa iyang pagka-shepherd, sa iyang mismo, iyang experience, sa iyang unsa day ang trabaho sa shepherd. Ug iyang na-feel nga pagkanindot kun dunay shepherd, dunay mo bantay. Actually, ang word nga shepherd, ambot lang kamo, mga nawa mo makadako sa bukid, ako, responsibility good namo. For example, kami, nami kanding zona, nami baka zona, among responsibility ang paghatag protection sa baka, sa among gibuhi ba? Or among mga manok, mao gyud among trabaho. Mo na nga kabalo ko unsa ang pagbantay ngunana. The word shepherd, ambot ba subotan na nga siya mo'y tig-atiman. Siya mo'y wala naman na ang word nga bakiro. Wala naman na. Or siya mo'y tig-pakaon. Ambot lang kung saan na niyo pagwan. Pero manin niya, dire makita na to mga kaigsunan, ako nakita ba nga, what is your goal in your life? What is your goal? Kung doon na mo'y goal sa inyong kinabuhi, ayaw mo pag-goal o ginagmay. Sabi na mo kita gitagaan tas Ginoo o kinabuhi, nining kalibutan na buhi pata, na atas mayang panglawas, ang tumungyod sa Ginoo, nganong gihatagan tas Ginoo, ini nga opportunity, nga uban gani, wa gani gihatagan, abi nimo, doon ay toyo ang Ginoo para ta magamit sa iyang buluhaton. Amen? And I believe nga gamiton tas Ginoo. Ayaw mo, pamina mo ayaw gamita ninyo ang inyong kinabuhi des kabuang. Kaya wala tagihatagan sa Ginoo og kinabuhi nga para ta mahimot ang badlungon diya sa church. Pero gamito nato ni nga magamit sa Ginoo. Kung gamiton tas Ginoo, pag target na lang mo o kanang mas dagko, kanang challenging ba? Hey, maka-challenge. Amen? Murag para sa ubang ordinaryong tao, murag dili mahimo. Pero, because we have the God of Israel, mahimo na nato. Kinumdum mo ko sa una, sa Bible student pa ko, actually, nag-istorya kinumdum mo ko nga, first time yun akong Bible study, ang naitabo, grabing kurog yun, gikan sa tiil, hangtod sa kong baba, ang kurog ba? Hangtod nga wa magkadimao ang akong istorya. Pero gingnan ko nangapil pag yung Bible study, ako ang papa, akong magulang, akong mama, akong mga manghod, dito sa Pardo, Cebu. First time na akong Bible study, ako ang pamilya. Di ko kalimutan na, John chapter 3, verses 1 to 7. Ako nag-expound. Ang ako yung perming mahinumduman katong word nga no man nga si Nicodemos ni ato ni ato ni ingon taon akong papa, naunsa naman taon ni akong anak ko nagwa man magkadimao yang istorya. Pero ningon ako mapapa, ningon siya nga, magpastor juga. Oo. Ningon din siya nga, meeting din niya ako mga igsuon ako. Ako may unang nagpastor yun sa mong pamilya. Ningon ako mama, ningon ako papa nga,
Paminaw mo. Luoy as dodo kung magpastor ni. Kaya wag mo tuwa na niya, tungkol kaya di kabalo manulti. Napa mo diya? Niya siya pagtarong mong eskwela kay ato ning suportaran si Dodo. Dodo may ngalanago. Abi ni mo mga kaigsunan, usa sa akong mahinumduman kini nga verse. The Lord is my shepherd. Mahinumduman na yun ako nga verse. Nga, kung ang Ginoo dunay tuyo sa akong kinabuhi, iya gyugong bantayan. Amen? Kaya huwag ibong tanawon, once nga mahimo kang sheep, salamat sa Ginoo, nahimo tang sheep, nahimo tang karnero sa Dios. Amen? Sa diyang atong gidawat si Kristo nga atong manluluwas, nahimo tang karnero sa Dios. Himo tanawon sa John chapter 10, verse number 27. John 10:27, siya nga, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ingon din siya nga, and they follow me. Verse number, and I give them eternal life, and they shall never perish. Lakto nga pag-istorya, sheep, karnero ta sa Diyos. Nalipay mo na, amen? Wow. Kay karnero man ta sa Diyos, unsa may gamit sa karnero? Ang karnero sa Diyos, number one, ang purpose ngano nagbuhi ang usa ka shepherd o karnero, ang iyang tuyo, posible ang wool. Kasabot mo ng wool, kanabi ang balhibo ba? Iyang balhibo, tupihan, magsige nagtubo, tupihan na siya, mao na himuong coat, himuon nilang i-coat nila. Then sunod, pwede na himuon nga ang iyang milk. Na-milk. Mao'y mag-sustain sa na-milk. Then sunod, mahimo na siyang sacrificial lamb. Or himong karne. Ingon na. Ang buhay ba subot? God, ang usa ka shepherd, doon nag-purpose niya sa iyang karnero. Paminaw mo mga kaigsunan, kung mutuo ka nga ang Diyos, siya mo itong shepherd, doon na siya purpose sa imong kinabuhi. Amen? Muna nga importante kayo nga makasabota, nga doon ay tuyo ang Ginoo. Ang uban, patay na gud ang uban. Bata pa, patay na. Ang uban, dili kalakaw. Ang uban, naghiwi. Ang uban, pero kita salamat sa Ginoo. Okay, so, in this verses, ang atong isgutan, kutob lang sa abot sa atong mong time, di lang na ako tiwaso ng uban. Number one, in this, makita na ito, unsa day ang Ginoo sa atong kinabuhi, or unsa day ang atong makita din eh. Number one, salamat sa Ginoo nga the Lord is our provider. Because we are the sheep, kita mo ay karnero sa Diyos, siya mo ay mo-provide sa ato ang need. Amen? Mga kaigsunan, dunay mga butang nga dili nato mahimo. Muna ang Ginoo mo'y mohimo. Ayaw mo pag-on nga, dili ta preha ng uban ba, kung mahimo ang Ginoo lay palungagon. Ang Ginoo lay pabugha og kahoy. Og kulag, dili na pwede. Ug unsay mahimo nato atong himuon. Pero ang mga butang nga dili nato mahimo, ang Ginoo mo'y mohimo ana. For example, ang karnero, siya may provide doon sa may need sa karnero. Pero dili na pwede nga ang shepherd pa mo ginhawa. Ang shepherd pa mo mulakaw. Makalakaw pa man da, di ba? Ang buot ba sa boto, God will provide. Unsay need na to, i-provide sa Ginoo. Amen?
Ako mong ko na ron kanong simanaha ba. Sa akong paglista gansi ko, basta gansi lang, importante daghana ko. Wow. Pero gracias Ginoo, gi-providean sa Ginoo. Unsay akong need. Mo nang nakaingon, the Lord is my shepherd, siya may provider. Ako ginan sila nga, mangdidang. Oh, didang nang didang. Di na halin ang naidagha mga puthaw dito nga kan. Napay daghang didagunon dia. God will provide. Dahil ikaduha mga kaigsunan, God will give us rest. Verse number 2, yun siya, He maketh me to lie down in a green pastures. Ang buot pasabot, kinidayang word nga, kinidayang He maketh me to lie down, meaning, kinidayang sheep, ang kinaiya dahil sa sheep, dili na siya, dali ra din matarantar ng sheep. Kanang na ay mga gagmay, mahadlok na. Pero kung kuyog niya ang shepherd, kuyog niya, doon na siya ay murag atiis siya ba? Kanang mo kampante siya ba nga na nagbantay. Mga kaigsunan pamina mo, dili man gyud nato mahimo tanan, pero ang pagbantay mga kaigsunan iyahana sa Ginoo. Ang buhay pasabot, ang tinuod nga rest, mga kaigsunan, ang tinuod nga rest, ang Ginoo mo'y makaprovide na. Tanawas Matthew chapter 11. Matthew chapter 11 verse number 28. Ngayon siya, come unto me, all ye that are heavy laden. Tanawa sa Matthew chapter 21, chapter 11, verse number 28, 11:28, Matthew. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Mga kaigsunan, ang kanindot nato, kung doon natay mga himuon bitaw sa Ginoo, kung natay mga himuon sa Ginoo, you can claim this verse. Doon na sa ka negosyante nga akong kaya istorya, siya nga, dili ba sayon pastor? Mas sayon pa ang empleyado kaysa negosyante. Kumaw ba? Siya, ang iko, namay lagi nagingon nga, hayahay kayo basta mga negosyante, kay dagko ganan siya. Siya pastor, karon tingali, makaingon sila nga hayahay, pero pag sugod na mo, grabe ka, labad ba ang among ulo? Agali, bisag kuno karon, nagkadagko kuno ang ilahang business, nagkadagko po ang ilahang problema. Pero ang nakanindot lang nila mga kaigsunan sa mga businessman, akong kaistorya, siya, nidagko po kunoon ang ilang ganansya. Ang nakanindot, kay makadagko po sila offering. Napa mo? So, ingon ana, doon ay tayo mga kapoy kayo sila, kapoy kwinta, kapoy guan, dalag mga tao, na ay mga tao nga badlungon, na ay mga tao nga, kapoy jud. Pero ningon siya, salamat ko aning nga verse. If the Lord is our shepherd, mga kaigsunan, pagka-advantage na to, He will give us rest. Abili mo, doon ay mga Kristiyano, may nga, di lang ko, pastor, di lang ko masulod na may nga kay kapoy, labad ka na sa ulo, pastor, labad ka sa ulo. Labad ba sa ulo? Pero naman tayo rest. Pangutanaan yung mga negosyante, unsang oras sa mong mata, Angeli, unsang mong oras sa mong mata? Ha? Alas 4. Muadto na sa kan, mangumpra. Then, para ilang igon. Pero ang kamo, alas 4, hagok pang lubo, di ba? So, di mo masinso.
Napa mo? Abin mo unsay gibilaran? Kay. Sige cellphone, sige tanaw sa lida. Umoray gibilaran. Ingon ana. Pero nindot kayo ng verse mga kaigsunan para sa mga tao nga nagtrabaho. Tanawon sige promise sa Ginoo, come unto me all you that labor. If you are not laboring, dili mo ma-appreciate ang rest. O wa kay gibuhat sa imong kinabuhi. Dili ka appreciate ng verse. Dayo sa Kristoano ningon siya nga, niya lagi ka. Niya bay, niya ko sa inyong balay lagi. Gilaay ko sa inyong balay, boring kayo. Kapoy ka sa balay, Saan na yung trabaho sa balay? Ay, wagod. Nga nung gikapoy mo ka? Gikapoy ko kay wako'y trabaho. Tiyaw mo na. Gikapoy kay way trabaho. Muna'y pinakakapoy ng gikapoy kay way trabaho. Pero ang nindot mga kaigsunan, kanang gikapoy kay nagtrabaho. Muna'y buti ba sabot sa Bible? Nga nung dili na ito ma-appreciate ka nga verse, tungod kay wa ta magtrabaho. Wa man tay goal sa itong kinabuhi, wa man tay apason, wa man tay ado, kuhaon. I will give you, He maketh me to lie down in a green pasture. Then sunod, He leadeth me in the, beside still waters. Nagisgot kini og peace. God will provide us peace. Actually, kaya ko nang itanaw kining leadeth me beside the still waters. Naa may waters, naa may stream nga di ka pwede mo inom kay basig kuan ba kanang sulog kayo ba? May slide niya gadi madala ka sa stream. Pero still waters, amot ba sabot? Meaning nindot kayo nga tubig nga bisan pa og may slide ka unsa diha na kay mainom. Nindot nga meaning running water. Ambot pa sabot ani mo gani? Kasagaros mga predator ba? Kasabot mong predator kana motoko ba? Usay na ana sa nag-atang na diha sa mga side sa mga river. Kaya nga naman, mag-atang man na diha ang mga tigre, mga leon, kaya nga naman manginom man gyud ang ka mga muinom gyud tubig na mga sheep. Diha na sila mag-atang, mag-ambos na sila diha. Pero sa diha nga ikaw sheep o ikaw karnero, ang imong buhaton di ka mabalaka nga naman na may shepherd nga nagbantay nimo before ka dadoon dito sa water, iya man ang surbihon na may drone ana nga ipalupad aron di kay mo maburingan ba. Na drone ana na satellite. Murag giburingan mo sa akong wali mong gud na drone ana para makita niya asa dapit ang leon. Ang buot ba sabot na ko mga kaigsunan, doon ay shepherd nga magbantay. Pag inom na, kaya nga sa di ba, ang imo, mag-inom ka, mutanaw ba ka sa tubig, di ba? Pag inom mo, at least kay peace of mind nga, naay mo banday, daghanon ni nagog-inom. Lakto nga pagka-istorya, mga kaigsunan, He give us peace. Actually, there are times in life, sa atong kinabuhi, nga trouble kaita sa daghang problema sa atong kinabuhi. Kami mga pastor, mga kaigsoon, kami mo ay gitawag great pretender. Kinumdum ko ng kanta, great pretender. Kami mga MC,
kami, murag mga great pretender gid mi. Bisag naabi daghang problema mga kaigsoon, amo lang nang gibutang diha. Kaya nga naman gitun-an namo among kaugalingon nga di mi maepektahan sa problema. Pagtanaw ka ni Pastor Carl, wala kibuluhan lang sakit. Ambot lang. Sa magtanaw ka sa kuwa, oy, ano problema oy. Ako sa una matandog bang kuha ng kining mga Kristohanon magsigpabadlong, maglagot yung kuha na sa una ba ka nang bisag karon maglagot mga bunggo. Pero ako na napasagdan oy. Kamo mga Kristohanon nga mga badlongon kay musdanan, kamot lang ninyo ako kay balog ninyo. Wa mo ko kibalo sa inyong kinabuhi, wa jud ko magmonitor sa inyong kinabuhi, naunsa na inyong kinabuhi. Pero manini di jud ko ka ang ako ano lang gitugyan ako mo na moingon lang ko. Ako lang yung gitugyan ninyong kinabuhi. Ambot lang. May smile lang tani. God will give us peace. Gano sa man tatagaag peace sa Ginoo? Philippians chapter 4, verse number 7. Before sa verse number 4, gano sa tatagaag peace sa Ginoo? Verse number 6, ngin siya, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God, and the peace of God, tanawon sa sunod, and the peace of God, which passeth all understanding. We need the peace of God, not our peace, not the peace of the world, not the peace of Gonzala, the peace of God, kalinaw sa Dios. Kaya ang Dios mga kaigsunan, once nga mo, na, ang bot pasabot ba nga, ang Ginoo nato dili siya madisturbo sa palaliton, dili siya madisturbo sa mga gubat, di mas disturbo sa yun sa panangon sa padya. Di gina madisturbo ang Ginoo. Doon na siya gitawag peace. Kana nga peace, mga kaigsoon, the peace of God mo na gikinahanglan nga naa sa atoa. Gano sa ama na nato maangko na siya nga peace. Once nga atong gi-recognize nga ang antong Dios mao'y nagbantay nato. Amen. Praise the Lord. Amen. Then number 4, because the Lord is our shepherd, mga kaigsoon, number 4, He restored my soul, meaning healing. Or God give us, or He heals us. Or He healed, giayotan niya. Mga kaigsunan, doon ay mga sakit nga mga kitabo sa itong kinabuhi. Sakit kaayo. Sinaktan mo ang puso ko. Ginamitan mo ng kutsilyo. Linagyan mo ng asin. Wala kayong batasan. Kahit lahat binibigay ko na sa iyo, iniwanan pa rin, iniwanan ni mo pa. So, hindi na ko bulong mo Tagalog. Masakit. Sakit ang puso. He restored our soul, meaning the word restored means He repair. Our heart is broken. Ang atong kasing-kasing mga kaigsunan, gibang buak sa mga lampingasan ng mga tao. Sa nang istorya, sa nang sabot mo na, karaan na siya nga, way mga batasan ng mga tao ba? Usahay, ipasakitan ng ato ang kasing-kasing. Di ba? Ano na ingon na? Pamina mo, kada isa nato, bisag Kristohano na ka, bisag faithful ka, bisan maghalad kasi mong kinabuhi, sa gihapon, maka-experience gihapon ta og mga kasakit sa kinabuhi.
Maka-experience gihapon ka. Pero ang nakanindot mga kaigsunan, once the Lord is our shepherd, He repairs. Iyang i-repair ang ato ang mga broken heart. We are disappointed sometimes. Doon ay mga kanang gitawag og gisaad pero wala giltuman. He restored our soul. He repairs. Daghang mga tao sa Bible, mga kaigsunan, mga tao nga niagi og kasakitan silang kinabuhi. Si Job, gikabahong, si Joseph na preso, si Peter, daghan. Kasagaran sa mga tao sa Bible nga diin nahimong gipanggamit sa Ginoo katong gipaagi sa Ginoo og mga broken mga gipang break mga ka-experience sila og mga brokenness sa ilang kinabuhi. He restored my soul. Iyang gi-repair. Abi nimo, ang nindot kayo para sa ko ano, kung gusto kong mulayat o mga dagko unsa pa dia mga kaigsunan, di ko nga angayang mahadlok. Nga naman, panlitag matumba ka, maunsa ka diha, mapiang ka, na may mo repair. Apa mo diha? Grabe po, pastor. Pamina mo, ambot ba sa bot na? Kung ikaw nag-aim ka sa imong kinabuhi o mga dinaggo nga mga butang, ayaw mo kahadlok. Pastor, kuya man, sakit ba ya? Sakit ba ya? Gitawag rest take, pero mo na gitawag og calculated rest. Di nun ta pataka, pero ato nang gi-calculate daan ba? Gi-calculate, sumada na to daan, sumada na to, ingon ana, manay na, mo na gitawag calculated rest. Di po ka magpataka. Dire sunod mga kaigsunan, dire lang ko matapos oh. Ako mismo verse na garita sa ikalima. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me. Mga kaigsunan, salamat sa Ginoo, God will give us direction. Mga kaigsunan, dili tangay nga mahadlok mo, nga naman, naay Ginoo nga mugay na to. Number one, naay mugay na to nga mao ang Bible. Doon ay mga Bible principle, doon ay mga book of Proverbs, daghang kay mga principle in this Bible. That's why we have the Holy Spirit. Amen? Sunod, doon na tayo mga mentors, doon na tayo pastors, o doon na tayo mga gitawag o mga pastor nga diin mo advice na to. Mga kaigsunan, labos na doon na tayo Ginoo nga mo guide na to. Amen? He will give us direction. Then verse number 4. For thou art with me, thy rod and thy staff they comfort me. So, nagisgot kini og verse number 4, kining word nga, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Meaning, God will give us courage. Courage ba? Ang Ginoo mo yung hatag na to og courage. So, di lang ako tiwason, napay daghan. Mga kaigsunan, ang butang, usa ka butang nga di na malimtan, salamat sa Ginoo nga doon na tayo shepherd. Ang pangutana, inyo ba nang gi-apply? Doon na ba kayo nahimo? Unsa may maghimo?
sa imong kinabuhi. Gadiin you can testify sa imong kinabuhi, makaingon kag, wow, ako tong nabuhat because of the Lord. Ang Ginoo mo'y naghimo ato. Pero wa ka makatesting na mga kaigsunan, di ka makatestify. Abi nimo sa prayer meeting mga unsa diha, kanindot tanda kung dunay mga Kristiyano nga pumapataas silang kamot, pastor, blessing. Akong nasulayan unsa diha kanindot ang Ginoo. Mga kaigsunan, pataas ba ka sa imong kamot karon? Mayingon ka nga, pastor, salamat. Grabe. Nindot jud kayong Ginoo. Amen? Mga kaigsunan mo na'y ginahang, mo na'y nindot kayo, makuha na to, kalipay na namo na mga pastor. Mas labaw pa, malipay ang Ginoo na. God is good. Abi mo kinsay ganahan, kinsay siging moingon na God is good all the time, mga Pentecostal. Pero mga Baptist, hilom-hilom lang. Why? Tungod kay sometimes wala tay kasulti, wala tay ka-testify. Nga makaingon tag, the Lord is great. Amen. Ninugtang tanan palayog, we'll sing that song. Our God is great. Amen. Psalm 48 verse 1. Great is the Lord and greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness. Beautiful for situation. The joy of the whole earth is the Mount Zion on the side of the north, the city of the great King.